na wika ni Jesus sa krus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ama ko! Ama ko! Bakit? Dito ako pinabayaan? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ang mga salita na sambit ni Jesus bago siya mamatay sa krus. Sa mga salita na ito, ipawagin niya ang kanyang saloobin sa Diyos Ama. Bakit siya kailangan pabayaan nito? Bakit sa bawat araw ang pipili ng kanyang pagtawag? Para hindi pinapakinggan ng kanyang panalangin. Ano na ba talaga ang dahilan kung bakit pinabayaan ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus? Alam ni Jesus kung ano ang pakiramdam na pabayaan ng Ama. Pinapakinggan ang kanyang panalangin. Ako rin. Naramdaman ko na yun. Kung kahit pa ulit na lang, hindi narasal mo. Parang walang kasagutan. Tulad ng ibang tao, ako rin naman ay may sariling kahinaan, kailangan at gustong makamit sa buhay. At upang makamit ko ang mga ito, kailangan ko maglakbay. Hindi ako takot maglakbay. Dahil alam ko, may kasama ako. Kasama ko ako. At hindi niya ako pabayaan. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman ko, ako ay naglalakbay na lang ng isa. Pakiramdam ko, wala na akong kasama. Ngunit, naalala ko sa kwento. Ang kwento ng Footprints in the Sun, kung saan ang lalaki sinabi niya kung bakit hindi pala ang footprints na meron sa buhangin. At ang sentro ng lahat ng ito ay ang pagmamahal na namagitan sa kasama kay Jesus at sa aking lahat. Bilang pagtatapos, hayaan niyo po iwanan ko ang dalawang katanungan. Naisip mo na ba kung bakit hinayaan ng Diyos Ama ang magkatawang tao sa Jesus at may pako sa krus? At sa krus, ang si Jesus. Ano ang tingin dito? Ano ang ibig sabihin dito para sa iyo? O Jesus ko, hindi man namin lubusang batiin ang pagpapabaya sa iyo ng Diyos Ama sa panahon ng iyong pagtakot patungong kamatayan. Kami ay pusong magpapasalamat sa ginawa mong pagpasan sa aming mga kasalanan upang kami lahat ay maligtas. At bilang ganti, ibigay namin ang aming sarili habang